Tapos na-amaze ako kasi ang galing niya talaga maglaro. First time ko siya, hindi pa naman ako, ngiti-ngiti. Parang simula nung pumunta ka nun, feeling ko dun ako medyo nagka-interest, nagsimula na magkaroon ng interest sa'yo. Then from there, dun tayo medyo naging close na parang, may something na nangyayari. Ano kaya to, no? Sabi ko kay mama, kilalanin mo siya. Kung bakit ko siya gusto. Kung bakit ko siya inaano sa'yo, nilalaban sa'yo. Habang naglalakad ako pabalik ng kwarto ko, sabi ko, mahal ko na. Shit, mahal ko na, sabi ko. So, kayo nagabihan nun, doon niya na sinabi sa akin. Ito pa ang words niya. Hey everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. Ito na po ang matagal ninyong nire-request. And finally, we are going to do... The request. Malamang. Dahil magsisit down vlog na kami and ikikwento namin sa inyo kung paano nga ba kami nagkakilala ni Jello Marquez. Paano ba kami nagkakilala? Paano nga ba? So, nagkakilala kami ni Jello mga 2024. Yeah, around that time. Oh, di ba? Parang ano na pala, 2 years na tayo magkakilala. Oo. Kasi kung di ako nagkakamali mga March or April, ganyan. Ito ba ito sa Makati? Sa Makati? Doon kami nag-meet. So, ang kwento niyan kasi, 2024, after ng taping namin ng postmortem, may friend ako na parang nag-invite nun ng, nag-host kasi siya. So, si Jepoy, nag-host siya. Tapos parang nag-ask din ako kasi kung merong available sa isang bar sa Palace. Wala. Tapos hindi rin siya host doon. So, napunta kaming Poblacion. And then, sa Poblacion, nagpa-after party ako ng taping namin. Kasi, kasagsagan nung postmortem. So, pagtas namin gawin yung film, nag-set ako para magsama-sama kaming mga ibang cast, mga pwedeng pumunta. So, in-invite ko sila Direct Tom, sila Direct Dean, mga ibang cast. Tapos si Jaime, in-invite ko, of course. Tapos, nasa labas na siya ng Poblacion. Nasa labas na kayo ng Poblacion. At sabi niya sa akin, nagpaalam siya, sabi niya, Jai, pwede ko bang isama si Jello? Oh, parang ano kasi yun? Pero ang tanong, ba't kayo magkasama that night? Hindi kasi, hindi ko rin matandaan kung bakit kami magkasama. Pero parang nagkakayaan nata kami lumabas or whatever. Parang sabi niya lang, gustong sumama, merong sama ka ba? Sabi niya sa akin, sama ka. Siyempre di naman ako mag-i-insist na sumama, hindi ko naman kayo kilala pa eh. Siya nagsabi, sama ka buddy, kilala mo na, mabait naman yan sila. Sige, sama ako. Doon kita unang na-meet. Tapos, kasama niya pa si tito niya. So, tatlo na silang pumunta na ng Pobla. Sabi ko, sige, sama mo lang. Tapos, doon kami unang nag-meet. So, pinamit siya sa akin ni, Ay, alam ko, nakita pa tayo sa labas nun eh. Sabi ko, tara na. Oo. Di ba? Nauna ka lang pumasok Oo, kasi nauna lang ako pumasok. sa labas pa kami. Oo, may inantay ata ako or may sinundo ako sa baba. Kaya ako pa kayo nakita sa labas na ni Jaime. Oo. Pero nauna kami doon. Oo. Sagantay lang kami. Oo, tapos pinakilala na kami ni Jaime sa isa't isa. Actually, nakikita ko na siya, kilala ko na siya, napapanood ko na siya, ganyan. Pero, hindi kami magkakilala totally. Hindi kami nakapagpakilalahan ng formal. Oo. Tapos crush niya na daw ako. Wala pa nga eh. Parang ako, Yung time kasi na yun. Iba na ngayon. Hindi, pero nung mga time na yun, as in, ano pa talaga eh, wala pang anything. Wala talaga. Normal lang. Na parang, siya eh, parang acquaintance lang. Ganon. Parang magkakilala lang kami. Doon lang kami, okay, hello. Hindi ka tayo masyado nag-usap eh. Hindi, kasi may sarili akong ginagawa eh. May grupo, may kinakausap ko talaga yung mga nandoon eh. Ako, may sarili rin ako mundo. Tapos hindi niya naman kilala yung ibang mga nandun. Tapos may mga in-invite din ako na iba, na sila Joao nandun din, tumable din sila. Ikaw ba Joao nag-invite sa kanila na? Hindi ko alam. Or nagkakitaan lang ata kami doon sa bar. Tapos yun, after nun, in-invite ko na rin siya ng birthday ko. The next month. Hindi ako Next month nagkakamali. ba yun? Oo. Nag-birthday ako ng 2024. In-invite ko siya. So nandun siya ng birthday ko. Yes. Late lang siya dumating. Oo, pero nandun ako. Oo. Ito ba yun sa taas? Oo, sa may rooftop. Andun siya, tapos natuwa ako kasi pumunta siya. Kasi parang normal lang, pag birthday ko kasi ang hilig ko mag-invite talaga ng mga friends, kahit mga bagong kakilala lang. So, sinendan ko siya ng invitation. Pumunta naman siya in fairness to him, kahit hindi kami close, hindi kami gano'n, no? As in, wala. Hindi tayo talaga close na eh. Parang nung una nga tayo nagkita, parang wala lang. Hello, ganyan. Oo. Pero alam ko napapansin ka, mabait ka naman. Hindi ka
hindi naman masama ang yung ugali. Salamat kung ganun. Sabi ko, cool lang siya, okay siya. So, on time na yun, okay. So, medyo acquaintance na tayo nun. And then after, nung birthday mo, medyo nadadagdagan ang closeness natin. Siguro dati parang mga 1 lang, naging 1.5 or Oo, 2. ganun talaga kalayo Hindi yun. kami talaga magkakilala eh. Sabi ko nga sa kanya, nakakatawa. Kasi mga kaibigan niya, una ko pang nakilala bago siya. Exactly. Parang nakilala ko muna lahat ng mga kaibigan niya bago siya. Like, As in lahat, sila Baninay, si Banina, sila Bon, sila sila Blair, BG, Carol, sino pa ba? Jaime, si Jaime, Albert. Si Albert. Lumalabas pa kami dati nila Albert nang hindi pa tayo magkakilala. So sabi ko, sobrang small world. Na ang dami kong friends na close niya na. Without me even thinking na parang magkakakilala ba tayo? Oo, totoo. Never ko rin naman sila na tanong about you or anything. Wala, casual lang talaga. So yun, di fast forward ng 2025. 2025. Oo, kasi wala na kaming Yes. connections after ng birthday After ng ko. birthday mo, wala na. na talaga. Oo nga, no. Wala na kaming kahit anong usapan. Tsaka hindi ko rin alam kung sino una nag-follow sa amin sa IG. Sa IG, Hindi ko matandaan. hindi ko na rin alam eh. Siguro feeling ko ikaw. Sige, ako na lang. may pagtalo. Pero totoo, parang feeling ko ikaw. Hindi ako ngayon. Tapos yun, 2025 na, in-invite ko ulit siya ng birthday ko. Birthday, oo. yun na yung next na usapan namin sa Instagram. So, May 2024, in-invite ko siya. Tapos May 2025, yun na yung next na conversation namin. natin. So, syempre, nagsend na naman ulit ako invitations kasi syempre, yung mga friends ko, ini-invite ko. So, parang naka-apat ata ako nun na celebration. Iba-ibang circle of friends yun. Tapos, di siya nakapunta kasi concert niya. Oo, meron Na-in-invite akong ano niya nun eh. din ako, pero hindi ako nakapunta kasi nga, birthday celebration ko yun. In-invite mo ako, sabi mo ganyan-ganyan. Sabi ko, meron akong ano niyan, sayang. Sabi ko, hindi ako makakapunta. Hindi, sinabi mo, try mo humabol. Oo. Pero hindi na talaga kaya. Tapos nung time na yon, ang mga kaibigan ko nasa concert niya. Si Albert, Sila si Jean, Albert. si David, nandun sa Si concert ko. Jaime, si Albert, si Kuya David, nasa concert niya. Hindi sila pumunta sa celebration ko. Ganon. Tapos dun sila nag-inom, ganyan. Lumabas pa kami after ng concert, magkakasama pa kami. Tapos after nun, hindi na ulit kami nagkita. Ang next na nakita namin, unang laro ko ng badminton sa RFC. Sa RFC. Yes. Nagkita tayo dahil may pa-tournament si Armes dito sa RFC. Na nakilala ni Armes si Albert nung concert mo lang. Yes, so nakilala ni Albert si Armes sa concert ko. Inulit-ulit sinabi ko. Kaya nga, Tapos in-invite niya ng tournament kasi nagpapa-tournament ata yearly si Armes sa badminton. kaya nga nung ano pa lang kami, nung bago pa lang kami, sinasabi ko na sa kanya na parang, feeling ko soulmates tayo, sabi ko sa kanya. Kaya may ano kami dito na parang red string, ganyan. Wow. So, sabi ko nga sa kanya, na feeling ko pag para sa'yo talaga yung tao, lahat parang mag-a-align. Hindi mo kailangan ipilit o hindi mo kailangan masyadong isipin, nangyayari na lang siya ng kusa. That's true. Tsaka, tignan mo, isipin mo, parang panahon ng gumagawa ng paraan para magkita tayo. Ang galing. Pero umabot nga siya, di ba? Umabot po ng taon, na hindi natin alam na mag-meet Yeah. tayo at magiging ganito Ganito, tayo di ba? ka-close. Close ba tayo? Oo, yun. Ayun. After na nun, badminton kami. Tapos si Albert, inaya ako. Kakatas lang namin mag-badminton Oo. nun. So si Albert na pumunta nga dun sa concert ko na na-invite ni Armes, in-invite ka ngayon. In-invite ako. Eh, nung time na yon parang mga unang-unang beses naglalaro kami ng badminton nun. Yun yung mga unang panahon na... Naglalaro ka. Parang ano lang, normal laro lang. Kaya wala pa talaga akong alam nun sa pagpalo. Tapos kinakabahan pa ako. Sabi ko, bakit may tournament? Akala ko ba hindi kami kasama? Parang play-play lang. Eh, sinama kami. Tapos nag-second place pa kami ni Jaime. Wow! Nag-team kami ni Jaime, nanalo pa kami, in fairness. Gulat ako kasi sabi na pupunta daw si Jello. Akala ko ibang Jello. Tapos nung dumating ka, tapos nagkita tayo ulit. Tapos may picture pa tayo nun. Oo, meron pa yun. Ayan ang picture namin na parang, ba't ka ba pumunta nun? In-invite ka lang din. Pupunta talaga ako kasi tournament ni Armes yan eh. Pero hindi ka para maglaro, makipaglaban, or... Nagpakita lang talaga ako. Ah. So maglaro-laro na rin, syempre. Tapos na-amaze ako kasi ang galing niya talaga maglaro. First time ko siya, hindi pa naman ako... Ngiti-ngiti. Wala akong alam sa badminton. So, nung nakita ko siyang naglaro, amazed talaga ako kasi ang galing niya. Hindi pa siya gumagalaw masyado nun Parang ganun-ganun lang siya. Kaya yung una kong raketa, tinatanong ko siya nun kung ano yung magandang pang-beginner na raketa. May sinabi siyang brand sa akin. Yun yung binili ko at yun yung unang-unang kong raketa. Nakinig ako sa kanya.
Wow. Tapos, Tapos ayun, parang simula nung pumunta ka nun, feeling ko dun ako medyo nagka-interest, nagsimula na magkaroon ng interest sa'yo. Kasi yun yung time na matagal kaming magkasama nang wala masyadong ibang tao. Parang tayo-tayo lang. Doon na tayo nagkausap ng maayos. parang intimate lang, di ba? Oo. Tapos, sabi ko, quit ka. Quit siya. Sabi ko, okay. Tapos, after ng tournament, in-invite pa kami ni Armes sa bahay nila para kumain. Oo. Parang pa-thank you niya na lang din. So kami lang yung nandoon. Alam ko hindi ka pa dapat sasama, pinilit ka lang ata ni Jaime kasi meron kang taping the next ako. day. Oo, parang sabi ko, sige, kayo na lang. May taping ako bukas, ganyan-ganyan. Pero ang ending, sumama siya. Tapos doon kita medyo, kumbaga dati kasi parang wala ka sa ano eh, parang hindi naman sa pait pakinggan, pero parang hindi kita masyadong nakikita as someone like that noon. Pero nung nakita kita ng tayo-tayo lang, na maayos, nang walang anything, nakikita ko kasi maano ka, nag-aasikaso ka, marunong ka kumilos, malinis ka, maayos ka, maipag-usap, mabait ka. So ako medyo sabi ko, okay siya. Okay siya. Nung time na yun, naalala ko yun. Kasi kapag may mga kainan or something, event, ganyan. Parang gusto ko, inuuna ko talaga yung ibang tao. Bibigay ako ng plate, tapos papaunahin ko kayong kumuha. Ganon. Usually, ganon talaga yung ugali ko. Kumain ka na ba? May plato ka na? May spoon and fork? Sabi ko, Masyado naman itong maalaga. Ganon. So doon ako medyo nagkaroon ng interest sa'yo. So from there, parang ano na tayo, medyo nagiging close na tayo ng konti. Parang hindi lang tayo acquaintance, medyo friends na tayo. Kasi kakilala na tayo, uy, ganyan-ganyan. Tapos, ano talaga, sinabi ko talaga kay Jaime dati, natatawa talaga ako sa kanya kahit tignan ko lang siya. Totoo. Nagkaroon ako joke? Totoo talaga, parang iba kasi medyo gullible din siya eh. Nung time na nandun kami, nag-uusap kami, nagtatanong siya kung saan daw pwede magstay na malapit sa ABS para daw doon na lang matutulog. Para hindi siya malate. Kasi kailangan niya uwi pa siyang Cavite, tapos travel pa siya kinabukasan. Ganyan. Tapos maraming mga sinasuggest sa kanya, tapos naniniwala siya ganun. Tapos, nung nag-post na ako ng picture nga namin sa badminton nung gabi, nag-reply siya, sabi niya, hindi niya daw muna i-repost. Kailangan niya muna makadating doon sa taping niya kasi daw baka makita na, baka malate siya, tapos nakitahan, may ganito ako palang ginawa. Naalala ko yun, nag-post ka nga ng story. Tapos sabi ko sa'yo, syempre na-skin ko na, syempre hindi ko pwede. Sabi ko, Okay lang bang mamaya ako na lang ipopost to? Titignan ko muna kung hindi ako malilate. Oo. sabi ko, kasi pag nag-post ako ng ganyan, tapos na-late ako, malalaman Oo. nila. Nakakatawa kasi nung na-repost niya na, tinanong ko siya, sabi ko, hindi ka naman na late. Sabi niya, hindi, nauna pa daw siya sa tent. Parang Bago pa ganun. mag-setup yung tent, sabi ko, nandyan na ako. So, free na siyang Mag-post, mag-repost. sabi ko, pwede na. Yeah. Yun na, nag-aayaan na kami mag-badminton, actually. Oo. Pero lagi kami nagkakasalisihan ng schedule. Oo, after kasi nun, parang hindi na tayo nagkita ulit ng matagal. Hindi na. Hindi na tayo nagkita ulit. Buwan na ulit. Ang mga iaya mo sa akin na parang, badminton, ganyan, laro tayo, badminton. Tapos ako naman, sige. Eh kaso parang laging alanganin, hindi... Kasi time yun nang nagtitaping naman sila nun para sa big band. Ghosting, tsaka big band. Mga time na yun, hindi na kami nagkita. Hindi na tayo nagkita ulit eh. Hindi, no? Pero, parang medyo nagkakaano na tayo. Usap lang sa mga story, parang, hello, nasaan ka? Nandiyan ka? Oy, ayos yan. Mga small talks lang. Yeah. Reply siya lagi sa story ko. Nakakatawa kasi nagre-read ako. Siya talaga lagi nagre-reply sa story ko. Kasi ano na ako, medyo interested ako ka. sa'yo. Parang gusto ko itang makilala. Kung ano ba, ganyan ba talaga siya? Ano ba talaga siya? Or nagpapakitang oat lang ako. Oo, siguro, ganyan ba talaga siya? O siguro nagpapakitang gila siya, kunyari, ganyan. Pero ayun, unti-unti ko siyang nakilala. And then from there, In-invite ko siya sa badminton, eto pa, alam mo kung kailan tayo nagkita ulit ng badminton? Hindi tayo nagkita nung aya-aya lang eh. Nagkita tayo nung sa premiere night. Inaya kasi kita noon. Tapos sasama ka, pupunta ka, galing kang Cavite. Tapos dumiretso ka muna dun sa premiere night. Kasi hindi dapat ako pupunta ng premiere night. Niyaya ko tong si Jim, sabi ko punta tayo ng premiere night. Eh sabi niya sa akin, hindi raw siya pupunta. Malaman-laman ko, nagtitrip lang pala. Magkakasama kami. Pupunta pala siya. So pumunta ako, di ba? And then, from there, yung time na naglalaro tayo, nagkasakit ako. Nilagnat siya. Nilagnat ako, and sobrang bihira akong magkalagnat. Pero pag nagkalagnat siya, sobrang malala siya magkasakit So niya. sabi ko, iba yung nararamdaman ko talaga, masama pakiramdam ko. Then eto naman, binigyan niya ako ng gamot. Meron kasi binigyan ako niya laging medicine sa bag. So, noong time na yon, kung ano yung available kong medicine, pinainom ko sa kanya kasi sobrang init niya, tapos namumula yung mukha niya. Feeling ko nakita na ng iba, pero yun yung merong TikTok si Jaime na ang kanta yun. sana Siya, eh. nasan Yun yun. aking sala. May sakit na siya noon. May sakit na ako, kaya humiga ako kay Jim.
Sabi ko, sama na talaga ng pakiramdam ko. Sabi ko talaga, alam mo, uuwi na talaga ako. Iba tong nararamdaman ko, sadyang maano na talaga ako. Iba ng pakiramdam ko. Sabi ko, gusto niyong sumama? Tumingin ng mga damit ng pinsan ko. Yeah. Oo. Punta tayo na San Andres. Kasi sabi ko, Actually, Bob, dapat si Jaime lang yun. hmm, Si Jaime lang ang pupunta sa bahay ng pinsan niya para tumingin ng mga damit. Pero sinama kami ni Jaime, in-invite na kami, tapos gumaw na rin kami. Kasi nung time na naglaro magkakasama kami... kasi tayo nun eh. Yeah, oo. Oo. Tapos nung time kasi na naglaro kaming RFC, nakita ko yung damit niya, sabi ko, ang ganda. Doon ko, tapos sabi niya, ano daw ng pinsan niya, parang clothing Clothing. line. Oo. Tapos yun, sumama sila sa ano. Nagulat din ako na sumama kayo dun sa San Andres. Sabi ko, ba, sumama sila ah. Hanggang sa doon, nag-banding-banding na tayo. Bumili kami ng mga damit doon. Kaya kung makikita ninyo, meron akong wrist taker na yung kay White? Ariana Grande, Tsaka si Mac Miller, nagamit ko sa Siargao. Hindi yun sa kanya, sa akin yun. Sadyang meron parehas din lang siya. kami na meron. Tapos, sige. Tapos nagsusukat kasi ako, so pinapatry, ganyan-ganyan. Siguro hindi niya napansin, lumapit siya sa akin, tinulungan niya ako mag-ayos ng dito ko. Tapos si tita nung time na yun nakatingin. Kasi nga, hindi sila sanay na nag-ano ako sa babae dahil wala naman ako madalas na pinapakilala sa kanila. Sobrang bihira rin ako magsabi nung ano. So, nung time na yun, naayos niya yung kwelyo ko. Tinulungan niya ako sa damit ko. Tapos nung time na sabi ko, ba't ka dumidikit sa akin nun? Parang hindi ko alam kung anong mafe-feel ko talaga. Oo. Na parang baka sa akin, you're being friendly lang at maasikaso. Pero ako, hindi ko masyadong matandaan yun. Sinabi niya, hindi niya matandaan. Pero ginawa niya sa akin yun. Kasi kinuwento ko pa kay Jaime yun. Kilig! Hindi, tas akala ko baka bading siya noon. Oo. Sabi ko sa kanya, bading ka? Sabi niya sa Ay, akin, no? hindi. Kay Jaime pala. Tinatanong ko si Jaime. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, akala ko talaga bading ka dati. Hindi niya ako tinigilan buong gabi. Nakadikit siya na parang sinasabi niya, paano mo nasabing bading Ikaw, ako? paano mo nasabing bading ako? Oo, gumagano. Sabi ko, paano bading? Ganyan? Oo, kasi mukha naman, sobrang feminine kasi ng feature niya. Kaya alam ko marami din sa inyo, ano siya eh. Sabi, nakakaramdam ako ng kaba. Sadyang soft lang talaga siya. Tsaka, yun nga, femme kasi yung itsura niya. Alam mo, sometimes hindi na ako na-offend eh. Parang, Normal na. Tapos nung pauwi kami nun, Ginanyan ko ba yung ano mo? hindi mo ginanyan. Nasa likod kita. Siguro kasi parang nakatupi yung dito Oo, mo. tapos nahihir. Kasi nagpatong lang ako eh. Pinatong ko lang sa damit ko Sinayos nun ko. eh. Oo. Tapos nung pauwi na kami, pinagbuksan niya pa ako ng pinto bago Ano yun? sumakay sa ano. Oo, hindi mo matandaan. Siguro. Siguro. Hindi niya alam. Next event na nangyari, inaya ko siya sa pala. So after niya mag-badminton nun. Nagba-badminton Oo. siya ng time na yun, tinawagan ko siya. Sabi ko, nasan ka? Ah, oo. Palas Kasi tayo. ano ako sa QC, ako naglalaro ko noon. Sabi niya, QC yun? nasa QC pa ako. Layo pala. Sabi mo sa akin, laro tayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, sakto. Ano naman, dito naman ako sa Manila. Kasi nasa San Andres ako uwi noon eh. So, umuwi muna ako, tapos gabi. Kasi meron siyang training the next, Kinabukasan, meron akong training para naman sa Roja. yeah. Parang fight scene, ganyan. Kailangan mag-training. Tapos, yun, niyaya mo ako nung gabi. Tapos, Niyaya ko siya, umuo siya, pero kasi from QC, bumalik pa silang Cavite, tapos saka bumalik. hindi na ba? Ah, yes. Oo, kasi Hermes kasama. Si Hermes ko nun. kasama ko. So, Oo. Tapos kinailangan niya pang bumalik ng bahay nila kasi kuha rin siguro siya ng dami. Tapos pagdating niya doon, mag-4 a.m. na. Kasi sobrang late na siya dumating. sa, ano, Palace? Oo. Hindi. Hindi Bobby, naman, late ka Bob. na dumating noon. Wow, talagang pumunta talaga siya. Hindi siya ng talkies. Nung sinabi niya, go siya, go siya. In-invite niya naman kami ng labas nila ng family nila Oo, oo. sa Laguna. After nun, in-invite niya ako sa Palace. Kasi yun, usap-usap kami. Hindi pa nga kita dapat i-invite kasi nahihiya pa ako ng onte dahil sabi ko baka tumanggi naman to, hindi naman to sasama. Kasi kami, mahilig kami mag-outing ng family, ganyan-ganyan. Tapos, siyempre ako mahilig ako mag-invite mga tropa. So, yung sin-invite ko si Albert. Yung mga time na yan, sabi ko sa kanya, parang, oh, ganito, punta ka ng ano namin itong araw na to, ganyan. Sabi niya, oh, sige, pupunta ako niyan. Naisipan ko na sabi niya, invite niyo rin si ano, ganyan. So, in-invite kita. Sabi ko, sama ka ba? Pwede ka ba? Sabi mo sa akin, oh, sige, pupunta ako. Sabi ko, ba, okay. Hanggang sa pumunta siya agad sa family namin, nag-outing kami sa labas. Kasama siya, si Albert, si James, si... Direkto, si Direkto Kuya nga, David. sumunod pa eh. Doon tayo medyo naging, ano na, Close. doon na medyo nagkaroon ng, hoy, may nangyayari ha, may something. Kasi naalala ko nung gabi, nawakan ko yung kamay mo eh. Di ba? Ay, wow! Nawakan ko eh. Sabi ko naman gagawin natin dito, nakaupo tayong dalawa, hawakan ko ng kamay mo. Tapos doon ko una na-meet mga family. Pero hindi ko pa matandaan sa sobrang dami nila. Dami. Siguro mga 50 plus ata sila Grabe. nandoon. Oo. Then from there, doon tayo medyo naging ano eh,
close na parang, may something na nangyayari. Ano kaya to, no? Then after, anong kasunod Kasi nun? hindi niya expect na pupunta ako eh. Hindi ko expect na pupunta siya, pero sobrang na-appreciate ko na pumunta ka. And then habang tinitignan kita kung paano ka makihalubilo sa family ko, kung paano ka... Oo, kasi nung time na yun, iniiwan niya talaga ako dun sa table. Hindi kita Hindi niya ako tinatabihan, hindi niya ako chinichika. Ikot siya, akyat siya, ganyan. Oo. So nagmamasid na pala siya. Nag-observe lang ako, tinitignan ko kung paano ka makihalubilo sa tao. Sabi ko, maayos siya. Sabi ko, okay siya. Hanggang sa nung mga time na yun, kinikwento-kwento ko na siya sa kalamama, sa family ko. Sabi ko, okay si Joy, no? And then nung time na yun, medyo nag-uusap na tayo. May message na talaga tayo. Parang daily. Pero parang hindi pa... Hindi pa talaga siya fling. Oo, parang normal lang. Nausap. Yeah. And then, nag-lock-in na ako. After nung family outing nila, lock-in na siya. Nag-lock-in na kami para sa Roha. Ilang buwan akong nawala, mga isang buwan. Isang buwan ako nawala. Isang buwan, tapos bumalik ka ulit. So, cycle kasi siya. So, unang cycle, after nung outing, pumunta ako ng lock-in. And then, nagpagbalik ko ng Manila, meron kaming 1 week na break. Pero nung nasa lock-in ako, doon na tayo talaga nag-uusap talaga. Nag-video call na din. Tapos nag-video call. Every night tayo nag-video call. Night. Pero normal siya usapan. Well, I mean, walang, sabi ko nga sa'yo nung nakilala kita, hindi ko na-feel na kailangan ko bang mag-pretend. Parang mas nagagawa ko yung ako. Nalalabas ko yung tunay na ako pag ikaw. Parang wala akong kailangang itago or anything sa'yo. Parang ang usapan pa natin, hindi pa ako Ako ang nag-bring up nun. Sabi ko sa kanya, parang chill lang. Chill lang muna. Parang tignan natin kung ano. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Ako din naman. Sabi ko, ako din naman. Hindi naman ako naghahanap ng anything. Parang mabuti ng malinaw. Mabuti ng malinaw. Malinaw kami na parang wala, chill lang. Hayaan lang natin kung anong mangyari. Ganyan. Tapos unang usap namin, naalala ko na gabi. Inabot kaming 7 hours. Inabot ng 7 hours yung call kasi nakatulugan na namin. Oo. Ganon. Hanggang sa nag-i-clip call tayo. Oo. Sabi niya, parang kapag nag-uusap kami, bababa ba natin? Bababa mo ba? Ikaw, wag na. Ang ating baba. Hanggang sa araw-araw na tayo natutulog ng ganun. Doon na medyo nagkakamabutihan na tayo eh. Sabi natin, kalma lang, parang ang nangyari at parang ano na to, iba na to ah. Pag uwi ko nung unang cycle ng lock-in, kasi meron kaming 1 week break, sa 7 days na yun, parang mga 4 na araw kami nagkita o 5. No? May time pa na after namin maglaro ng badminton, inaya namin siya dun sa hotel na pumunta. Oo. Wala ko ina-expect kahit ano sa kanya. Hindi ko siya ina-expect na dumating. Kasi ano oras na rin yun eh. Madaling araw na kami natapos mag-badminton, tapos pinasunod pa namin siya. Pero sumunod siya, nagulat ako talaga. Alam mo ako, Bob, hindi ako talaga maiyaya ng ganun. Kaya feeling ko ng mga time na yun, talagang ano na ako sa'yo. Drawn ka na sa akin. Oh, Wow. Hindi, pero gusto na kita. Tsaka interesado na talaga ako sa'yo. Parang ayaw pa nga ako payagan nun kasi ilang araw na ako lumalabas eh. Labas ako ng labas. At saka si tita talaga, medyo strict talaga sa kanya. Strict talaga si mama. Sa totoo lang, si mama, ano siya pagdating sa mga girlfriend dati. Ayoko ng ganyan na hindi siya ma-close sa mga ano ko, nakakausap ko or what. Pero pagdating sa'yo, nag-iba yung ano niya, ihip ng hangin. Wow. Kasi nagustuhan ko talaga niya, di ba? Na parang, sabi ko kay mama, kilalanin mo siya. Kung bakit ko siya gusto. Kung bakit ko siya inaano sa'yo, nilalaban sa'yo. Hindi. Yan, ano mo siya. So, nag-ano nga kami, yun. Hanggang sa nakilala siya ni mama. Kaya, nung nakitang okay siya, hinayaan na kami. Okay naman pala siya. And then, the rest is history. Tapos na agad. Hanggang sa lagi na kami nakikita, ganyan. Pagtapos ng lock-in niya ng second cycle, parang lagi na kami nagkakasama. Tapos si tita, parang eventually naging close na din kami. Oo. Ganon. Yun, after ko kasi mag-lock-in, doon yung na parang nagkakaroon na talaga ako ng interest talaga sa'yo. So, ang tanong ko ngayon, kailan mo na-realize na mahal mo ako? Hindi ba dapat ikaw matanungin ko yan? Kasi ikaw unang umamin. Actually, since sinabi nga namin na parang, ano lang to, chill-chill lang to. Pero nung mga time na, kasi meron kami sa lock-in namin, parang every night na parang may rest day kami kinabukasan, nag-gather talaga kami. Nagtitipon-tipon kami, naglalaro kami, nagbabanding kami. Pero nung mga time na yun, sabi ko sa kanya, nagpapaalam ako sa'yo nung gabi. Sabi ko, mag-ano lang kami, lalabas lang kami. Mag-ano kami sa ibang room, magbabanding lang kami ng mga cast. Tapos sabi naman niya, sige, ganyan, mamaya na tayo mag-usap. Pero pagpunta
pagpunta ko dun, at tagal kong hindi pumapasok ng kwarto. Kasi magkausap pa tayo, nakaganyan pa ako. Andun na ako sa harap ng pinto. Ikaw, kamusta ka? Ganyan. Tapos iba na yung ngiti ko, sabi ko. Parang ano na to ah. Parang may mali na to ah. Iba na itong nangyayari ah. Hanggang sa, hindi, nararamdaman ko na talaga. Kasi sabi ko, mas pipiliin kong kausapin ka nung gabing yun kaysa makipag-bonding sa kanila. Hanggang sa ang ginawa ko, pumasok lang ako ng onte. Maya siguro wala pa akong 30 minutes. Bumalik na ako, umalis na ako. Habang naglalakad ako pabalik ng kwarto ko, sabi ko, mahal ko na. Shit, mahal ko na, sabi ko. Pero, hindi ko pa sinabi sa'yo. Hindi niya sinabi ng chat lang. So, pagbalik niya, galing second pagbalik ko. cycle, nakita kami, galing akong trabaho, tapos pauwi pa lang siya, galing sa Lock-in. Bicol. May pupuntahan kami birthday, so kailangan namin magkita. So, kinagabihan nun, doon niya na sinabi sa akin. Ito pa ang words niya. Maniniwala ka ba kung sabihin ko mahal kita? You're my baby. Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지. Invento mo rin sa akin yon yung sabi mo na ayaw mo siyang sabihin ng chat kasi gusto mong marinig ko Na- personally. Para alam mo na sincere ako sa sinasabi ko. Mm. Kapag pag-uwi ko, alam ko na talaga sa sarili ko na parang mahal na kita eh. Yung ganyan. Tapos, kinilig siya. Kinilig ka na. Naman. Siyempre naman. Baliw ka ba? Siyempre ganyan yung ano mo, atake mo sa akin. Pero Parang totoo naman. nakakapanibago kasi parang, syempre, siya lang gumawa sa akin ng ganun, siya lang nagsabi ng ganun sa akin. Parang nakakapanibago din, di ba? Hindi siya usual talaga na nangyayari sa akin. So, Yung ano nga natin, love story natin, parang fairy tale eh. Para siyang movie. yeah. Sa tagal-tagal ng panahon na ano, ang dami na nangyari sa amin pareha sa buhay namin nung hindi pa kami magkakilala. Ang dulo pala nito, parang kayo pala talaga ang pinagtagpo ni Lord. Kumbaga, Yun nga eh. hinubog niya muna tayo sa ibang bagay bago Oo. tayo magkakilala talaga. Parang ni-ready muna. Diba? Nakakatuwa. Ang galing ni Lord pag siya Galing. talaga yung gumagawa Gumawa. ng love story. Kaya nga sabi ko parang, hindi mo kailangan ipilit eh. Sabi ko nga sa kanya, ilang beses na nangyayari. Tiga mo, umaayon talagang tadhana sa atin, no? Tiga mo nangyayari. Parang kusa kami pinag-meet. Tapos kung may pupuntahan tayong lugar, inaabutan natin yung maganda. Nung nagtayuan tayo. Taiwan tayo, ang ganda lagi. Naabutan natin yung mga ganong. Tapos nakakatuwa kasi sobrang gusto ko siya at mahal ko siya dahil wow. Sobrang gentle niya kasing tao. Yung kung nakikita niya yung mga pinopost ko, totoo yun. As in, sobrang gentle niyang tao sa akin. Sobrang nai-inlove ako sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya for me. Alam mo yung sinasabi ko nga kaya ko yan. Kunyari may bagay akong kayang gawin. Like pagbubuhat lang, sabi ko, kaya ko yan. Tapos sabi niya, alam kong kaya mo yan, pero ako na magbubuhat niyan. Sample lang to, ako na magbubuhat niyan, ay ako nakikita kami dinadala, or kung kaya ko naman kasing, sabi niya kung kaya kong gawin, gagawin ko para sa'yo. Parang ganun yung thought. Pero alam mo yun, it's the simple things na ginagawa niya for me, na nakakapukaw talaga ng aking puso. Nga sobrang bait niya talagang tao, sobrang matured niya mag-isip. Para siyang matanda na nabuhay sa ganitong age talaga. Totoo kasi para siyang tito. Mag-isip. So, sobrang kalmado niyang tao. Huwag lang matrigger Huwag fish. lang ma-trigger fish. Hindi, pero ang sa akin naman, kaya hindi kita talaga pinagbubuhat, hindi kita, syempre, pag kailangan. Mga bagay-bagay. Pero hindi kita pinagbubuhat dahil sa akin, ayokong nakikitang nahihirapan ka nga. Hindi ko ma-take na nahihirapan ka, na nakikita ako, na may kaya naman akong gawin para mawala yung bagay na nahihirapan ka. Kaya kahit alam kong kaya mo, sabi ko sa'yo, ako na magbuhat niyan, ako na, para wala ka nang iniisip. Kaya sa akin, Bobby, okay lang na ako mahirapan, wag ka lang. Sinasabi niya yan lagi. Kasi parang ang weird lang sa pakiramdam. Kasi sanay ako eh. Naging independent na ako eh. Kinakaya kong gawin lahat eh. Nag-grocery nga ako na mag-isa. Nagbubuhat ako mag-isa. Kaya feeling ko talaga, Bob, lumakas ako kasi sa kakabuhat ko ng ako lang mag-isa. Tinatrabaho ko lahat. Pag may kailangan akong lakaring mga papers, ako lang yun mag-isa lahat. So parang nakakapanibago siya sa pakiramdam na meron palang taong kayang tumulong sa'yo sa pinaka simple at maliit na bagay, na paraan. Tapos yun, natutuwa talaga ako kasi na-meet ko si Jello. As in, pinagpapasalamat ko talaga kay Lord yun. Pinagpe-pray ko na before kasi na, syempre sabi ko parang ayoko magmadali. Alam ko na merong ibibigay naman si Lord sa akin na tamang tao, which is ikaw pala yun. Yes! Iyak ako, Eme! Hindi, ako rin naman, Bob, di ba?
Sinasabi ko rin sa'yo, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na hinayaan niyang makilala kita. Kasi hindi ko talaga ni-expect na makakilala ako ng katulad mo. Kasi sabi ko nga, okay na ako. Sabi ko, hanggang dulo okay na ako. Kasi nakita ko sa'yo yung mga bagay na hindi mo makikita sa lahat ng tao. Sobra mo ako alagaan, sobra ka mag-care sa akin, kung paano mo ako isipin, kung paano mo ako itrato. Tsaka mabuti talaga yung puso mo. Kaya sabi ko, hindi ko to kayang ipagpalit sa kahit na ano at kahit na sino. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw talaga ang pinipili ko. Hindi lang siya words eh. Ginagawa niya rin talaga eh. Parang alam mo yun, hindi ka mo kasi nga makakamit ng tao na ganito. Kaya parang sabi ko talaga, nabanggit ko rin sa kanya na may tao pa palang katulad mo. Kasi hindi ko talaga, hindi ko siya ma-explain. Pero sobrang natutuwa talaga ako na nakilala ko siya. As in, parang mas lalong gumaan yung buhay ko. Wow! Yun naman sa akin, sabi ko, even sa mga pinakasimpleng bagay, andyan ako para sa'yo. Kaya kung alam kong kaya mo, nandito ako. Sabi ko, ano pang gagawin ko dito kung samahan kita kapag kailangan mo ng kasama. Ultimo pagbuhat ng bag ko sa badminton, siya gumagawa. Pero to be completely honest with you, ano ka talaga, Bob? Parang ikaw talaga yung tipo na wife material. Kasi sabi ko talaga, kaya tinatawag na nga kitang asawa ko. Asawa ko, ka dito. Saan paghahainan niya ako ng food, tapos ayusin niya yung mga gamit ko. Doon ako talaga nakuha mo talaga ako. Lahat ng mga gusto ko talagang, alam mo yung sabi ko nga sa kanya, alam na alam mo kung paano mo kukunin. Parang without her knowing kung paano, pero alam mo na hindi ko na kailangan sabihin, hindi ko kailangan. May mga bagay kang ginagawa na gustong gusto ko without me even knowing na gusto ko pala yun na ginagawa sa akin. Sobrang in love na in love ako sa'yo, mahal na mahal kita. Aww, I love you too. Sabi ko nga sa'yo, Bobby, di ba? Parang mahalin mo lang ako, mamahalin kita ng triple. Sabi ko, or doble or whatever. Sinabi niya sa akin yan nung mga bago-bago pa lang. Nung mga nakaraan na mga ganap. Halos araw-araw na rin kami magkasama kasi may mga travel kami na magkasama kami. May trabaho kami na magkasama kami. Tapos nung nakaraan, family bonding namin. Sinama ko siya. Nakakatuwa kasi gusto siya ng pamilya ko talaga. Kasi wala rin silang masabi. And ganoon din siya sa pamilya namin, sa pamilya ko naman. Pag umupunta nga ako, hinahanap ka na nila lagi. Asan si Jai? Ito na siya ng mga pinsan ko, ng mga tita ko, si mama, kapatid ko, gustong-gusto siya. Like, okay kami talaga both sides eh, no? Yes. Sobrang bait mo din kasi, Bob. Bait mo sa family ko. Ito sobrang bait, sobrang genuine. Siya nga nagtuturo sa akin paano mas maging mabuting tao. Oy, No. thank you. Yung mga natutulong ka sa akin na gano'n, ganun pala, ganyan pala. Okay. Siyempre, pag sa sa relasyon naman, parang di mo naman maiiwasan na walang pagtatalo, Oo, misunderstanding, ganyan. So, parang kapag nagtatalo kami, nagsasabihan naman kami ng mali at saka parang tinatama namin kung ano yung mali. Kasi wala naman talagang perpekto na hindi kayo magtatalo, never kayo. Ano yun? Ano kayo, alien? Hindi normal pag ganun eh, no? Minsan, pag sinasabi ko sa kanya yung ganito, ganyan. Kasi nga parang malaking adjustment for him na magkaroon ng ka-relationship dahil sabi niya matagal. Sabi niya, Hindi ka, matagal ako parang walang girlfriend talaga eh. Sabi ko nga sa'yo, takot ako sa commitment. parang nasa lakin pa siya noon. Sabi niya, ayaw niya talaga ng commitment. Pero parang sa akin, okay lang sa kanyang i-risk lahat. Grabe naman ang person Oo, na kasi ito. sabi ko sa sarili ko, parang pagdating sa'yo, worth it eh. Kung masaktan man ako, kung ano man ang mangyari, okay lang. At least naging masaya ako kung ano man ang mangyari sa atin. Sino yung unang taong pinagsabihan mo sa akin? Feeling ko si Mama, saka sila Abby. Si Mama sinabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko, okay si Joy. Tsaka gusto ko yung ugali niya. So yung nanay ko, nakatingin na sa akin na parang, iba na yan ah. Kasi alam niya, hindi ako nagsasalita ng gano'n. Na, ayan na, nauhulog siya. Si mama din ata. Or buong pamilya ko. Ah, Basta sa pamilya ko. Kasi nung time na medyo nagkakausap na kami, parang walang araw na hindi ko siya binabanggit sa pamilya ko, tsaka kay mama. Lagi ko siyang kinikwento, ganyan. Everyday, pag nagkakausap kami, walang araw na hindi ko nababanggit yung pangalang Jello sa kanila. Ako din. Sa totoo lang. Kahit sa mga pinaka-random na usapan, nasasama kita sa... Kanyari, go-usap kami ganyan. Sabihin ko, alam mo si Jai, ganyan din siya. Kaya nung nalaman nga nila, parang sinabi halos lahat ng mga ate ko, ganyan. Sabi nila, I'm happy for you. We're so happy for you, ganyan. Which totoo naman kasi ako mismo masaya ako. Masaya naman. Thank you ah. Di, saka nakakatawa rin sa atin. Ano tayo, mag-boyfriend, girlfriend tayo. Pero, para din tayo magtropa. Para talaga kaming magtropa. Para kaming mag-best friend.
kung chismisan lang ang usapan, panalo talaga kami, feeling ko. Feeling ko kasi magka-wavelength tayo eh. Oo, walang boring na araw kay Jelot. Walang boring talaga na araw sa kanya. Kaya sabi ko sa'yo, pag tinitingnan pa lang kita, natatawa na ako. Di ko alam kung compliment ba yan o may iris ba ako eh. Masaya kasi talaga siya kasama. May na-meet nga ako nun sa Crown. Sabi ko kasi boyfriend ko si Jelot. Sabi niya, talaga, nakakatawa ba talaga siya sa personal? Yun yung tanong sa akin. Kaya mapapansin niyo, minsan sa mga vlog namin, meron kami mga sabay na ginagawa or sabay Ang na... dami! Sabay kami minsan sa mga naiisip namin. Parang ano tumatakbo sa isip ko at tumatakbo sa isip niya. Parang sabay silang nagaganon. Nagko-connect talaga kami Nagagano dalawa. Bobby! Kaya nakakatuwa, di ba? Mga alam niyo, sobrang unexpected talaga ng pagkakakilala namin sa isa't isa. Sobra. At pagiging mag-boyfriend and girlfriend namin. Pag binigay talaga para sa'yo talaga. You don't have to force You don't have to anything. force it. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan maghanap. Kusa lang talagang darating. At magfo-fall into its Place lang. place. Mag-a-align talaga talaga lahat. siya. Ayan, may tanong lang ako sa'yo. Ayun. What's the biggest reason you're thankful for us? Una, nagkaroon ako ng partner for life. Yung iba pang mga rason is, nararamdaman ko kasi na ikaw ang bubuo ng pagka. Although, I know sa sarili ko na parang kaya ko naman sarili ko, ano naman ako. Pero ikaw ang missing piece sa buhay ko na I didn't know that I needed. Wow. Oo, kasi feeling ko siya ang bubuo ng pagkatao ko na dati akala ko okay na ako eh. Pero ngayon, kung saan man ako mapunta, feeling ko hindi ako kompleto pag hindi kita kasama. Ganun yung nararamdaman ko. Kaya sinasabi ko nga sa'yo, hindi ko kaya hindi tayo magkita ng ilang araw. Nalulungkot ako, nangihina ako. Sinasabi niya nga yan. Di ba? Sa'yo, nangihina Totoo ako. pala? Oo, nangihina nga ako. Sabi ko, parang lungkot ng buhay ko pag wala ka. Kaya nung nag-Japan kami nitong January, sobrang lungkot niya talaga. As in, Nagtatampo talaga ako sa kanya. super tampo siya. Sabi ko, ba't mo naman ako iniwan ng ilang araw? 5 araw naman yan. Ang tagal Pero naman to be yan. fair naman kasi guys, yung Hindi, wag ka na booking na magpaliwanag. yun, binook ko yun, hindi pa kami close, hindi pa kami magkakilala talaga at sobrang ganon. Sabi ko, ba't naman ganyan? Ang tagal naman yan. Ang masaklap pa doon, hindi kami nakita Kita. bago ko umalis. Kasi nagre-recording ako nun eh. Oo, may recording siya, tapos umaga na nun, inumaga sila. Alam mo ba, sobrang minadali ko mag-record. Ginalingan ko agad talaga para matapos na ako at mapuntahan pa kita. Hindi man lang kita nakita, kaya sama talaga ng loob ko. Sabi ko, ginawa ko na lahat, hindi pa rin talaga. Tapos pag uwi ko pa galing Japan, hindi niya rin ako nasundo. Oo, kasi napaaga yung ano mo, Yung flight ko. yung balik niya napaaga. Sabi ko, wala, paalis pa lang ako. Eh di syempre, alam mo, pag-antayin kita, di ba? Kaya sabi ko, sige, yaman na. Tapos sumunod nun, kasama na kami nag-travel. Kaya ako sinasabi ko bubuo sa akin kasi feeling ko andyan ka and nandito ako para sa'yo for us to reach greater heights together. Bobby. So, first time namin mag-travel together sa ibang bansa. And then, kasama si tita. Tapos, sumama din yung mga pinsan niya. So, parang, 10 kami noon magkakasama sa Taiwan. Tapos, ano feeling na makasama mo ko sa travel for the first time? Ibang Ng out of country. ibang feeling siya dahil iba pala kapag kasama mo yung mahal mo, kayo sa gala-gala. Saya. Tapos, sobrang bait ni Lord. Kasi pagdating namin doon, nag 9 degrees yung weather. Tapos pag alis natin, mainit na. Oo, sumakto. So parang the whole time na nandoon kami, Sarap. hindi kami natatapos maglakad dalawa ng kami lang na paggabi na. Minsan paggabi lang, di ba? Lalabas pa kami, lalakad kami habang malamig yung panahon. Talagang minaximize namin yung stay namin doon. Kaya memorable, sobrang memorable ng trip namin. Alam mo, every time na, kunyari meron tayong pagtatalo at hindi tayo nagkakasundo, kagandahan sa atin, hindi natin siya pinapalipas na, wag na natin pag-usapan to. Never. Minsan, kahit yung mga pinakamahirap pag-usapan na bagay, kahit mahirap pag-usapan, kung kailangan, pinag-uusapan natin. Yung mas magandang isolve natin to ng magkasama kaysa naman hahayaan lang natin. Hirap kapag papalipasin niyo yung araw na kakalimutan niyo na lang kung ano nangyari hanggang sa maipon na ng maipon. Mahirap pagka sumabog na siya. Biggest reason I'm thankful for us. Gumigising ako sa umaga na alam kong nandiyan siya. Na alam kong meron akong kasama sa lahat ng gusto kong gawin. Every time kasi parang sobrang spontaneous kong tao. Minsan
gusto ko pumunta sa ganito, gusto ko kumain ng ganyan, lagi ko siyang sasabihan. Tapos sobrang lagi siyang game. Yun yung kailangan ko sa buhay ko. Para kayong partners in crime. Alam mo yun? Para tayong ganun. Pati pag may kaloko. Oo, sa lahat. Partners in crime sa lahat. Kumbaga, pag meron akong gustong mapuntahan, meron akong nahihila. Before kasi parang kailangan, syempre mag-aya kang kaibigan mo. Paano pag hindi siya libre? So, wala. So, parang ang hirap. Isang tao lang talaga kailangan mo. At ako yun, ikaw, kailangan kita. Kaya masaya ako na meron akong katulad niya na nakakasama ko sa lahat ng mga gusto kong gawin sa mundong to. Minsan magkikrave yan ng anong oras. Sabi, kain tayo ng ganyan. O sige, halika na. Kaya siya, bukas mata tayo ng, sige, halika na. Ganon din kasi ako, Bob eh. Gusto ko yung spontaneous eh. Kung saan mo gusto, kahit saan tayo mapadpad, basta kasama tayo, okay lang. Ganon. Kaya nakakatuwa last night lang ba yun? Hindi kasi kami nakabili nung gusto naming drink. Pumunta kami dito sa kanila. Kasi hindi ko alam na habang papunta pala kami dito, nag-order na pala siya ng gusto kong drink. Sabi ko, oh my heart! Sabi ko nga, mamahalin talaga kita. Sobra-sobra siya magmahal, as in. So yeah, that's the story kung paano kami nagkakilala. Nabanggit naman na namin. Ayaw na namin syempre mag-detail ng sobra-sobra, pero alam niyo yun, meron na kayong idea kung paano yung naging takbo ng relationship namin all throughout. Yes, so sana nag-enjoy kayo sa podcast namin. It's a simple, sit-down vlog. Pero I think, sana nag-enjoy kayo sa usapan namin at malaman nyo yung mga nangyari sa life namin. So, sa susunod, kung meron kayong mga questions, comment down below nyo lang para yan naman yung gagawin namin sa next vlog. Thank you very much for watching. We'll see you again on our next vlog. See ya. Bye! Bye. You're my baby. Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서